Sa isang lalim ng isipan ng isang anonymous na manunulat na binaboy ang likha nitong mga naka-acid at shrooms. Inihahandog ng GMA ang kanilang subok sa mito na naisigawa ng maayos ang alamat, mga karakter at mga malalalim na references na pinatunay na pinaghanda nito ng mga manunulat at creative consultants. Pero bumaba ang barera nito dahil baduy ang special effects. Patunay na ang effects ay isang eye candy kaysa mga substances ng Pinoy. Victor Magtanggol. Napanood nyo yung version ng Marvel sa Norse God na si Thor. Ngayon, panoorin ang version ng GMA na babalik ang lumang ugat si pinanggalingan nito. Kung saan ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan sa kasaysayan ng aming mito ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan ay nasa isang panahon kung saan ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan. Siyang mamumuno sa himagsikan ng mga yoto na maglalagay sa lahat ng mundo sa peligro. Sorry kung paulit-ulit sila pero please, tamaan na kayo ng Norse mythology ito. Hindi Marvel. Kilalanin si Victor Magtanggol, ang karakter na may pangalan na nakakatawa, kinakahiyanan ng iba i-reference ito. This is our very enthusiastic handyman, Victor Magtanggol. And this is... Alam ko na ipapangalan ko sa'yo. Victor Magtanggol. Makarinig. Iisang tanggol ang kilala ko sa mundo. Wow, kahit ang Diyos ng kalokohan ay traumatized sa una niyang tanggol. Nung siya ay naging karapat-dapat mamana ang martilyo ni Thor, makukuha niya ang kapangyarihan ng mito, pero bago mamana ang responsibilidad ni Peter Parker / Spider-Man. That's a cute outfit. Did your husband give it to you? Nasa panganib si Sif. Kailangan niya ang tulong mong ngayon din. Magni, sandali, tatawag yung tatawag yung employer ko eh. Huwag ka mag-alala, kaya ko naman pagsabayin eh. Kasabihin ko yung trabaho ko, tsaka yung responsibilidad ko. Tignan nyo, meron pa nga siyang love interest na nangalang Gwen, na laging lumalakad sa war zone puno ng mga extraordinaryong halimaw. Gwen, anong ginagawa mo dito? Malis ka na! Mapapahama ka lang! Dennis, kailangan kong iligtas si Hammerman. Uy, sila ka ba? Alam nyo nangyari sa Gwen ni Peter dahil dyan, di ba? Idagdag pa natin yung meron siyang kontrabida na ultimado na patayo sarili niya. Si Loki. Nagising ako mula sa mahabang pagkaimlay. Kilalanin si Loki na armado sa kanyang bad dental hygiene. Ang Diyos ng kalokohan na nabubuhay sa kanyang pananampalataya sa kanyang sariling pangalan na hindi tulad kung ano bang ginagawa ng Loki ng Marvel ngayon. Kasama ang kanyang alyansang mga anak na halimaw sa mga CGI na sobrang pangit, pinagmukha tuloy na paawa yung mga nagrereklamo ngayon sa CGI ng MCU. Instead of living, breathing creatures, the majority of them look like badly rendered video game goons. Ulul, pathetic ka. Each time he shows his face, it looks like Mark Ruffalo's disembodied head is just blowing the top of cheap effects. Ulul, pathetic ka. Kasama ni Victor sa Ragnarok ay si Sif, nakapangyarihang asawa ni Thor na sa madaling salita, si Venus ng alias Robin Hood, reincarnated bilang Diyosa. Sexy ng babae na yun, bro. Oh, ang ganda niya! As in, sexy? Si Gwen, isang Lois Lane rip-off na reporter na napamahal sa isang bayani at lumipad. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang kausapin at tanungin kung may pagtingin ba siya sa akin. Gets kita, pero ang karakter mo ay ginaya mo nung 1970s pa. Kung nabubuhay ka sa 2018, mas mababakla ka sa kontrabida. Probably be a bit busy for the next few weeks. But I'll make it up to you soon, I promise. Sana may ganyan ding version si Jan Estrada. Oh, hi, Onida. Shantran. You look great. I mean, si Alden meron, pero si Loki, wala pa. And itong ongoing politics drama kila Eric Kison na nakikiusap ng tanong, kinuha nyo ba ang elements ng Norse mythology at modern superhero? Bakit kailangan pa ng politics sa isang superhero serye? Ayoko na rito. So panoorin ang teleserye na sinasabi na hindi sila rip-off ng MCU in terms of characters na sa isang bagay, totoo naman. Pero puno pa rin ito ng skybeam na nakita nyo sa karamihan ng modern superhero blockbusters.
Pero para maging patas at makabawi doon, nung sinabi ni Loki na sasakupin nila yung Midgard, which na-translate sa ating Earth. Pero ang actual niya na sinasabi ay Pilipinas lang. Hindi. Itong bayan lang talaga ng San Juan. Nice! Sa basketball court yung naging brawling ring nila. Nice! May utak at diskarte rin ako. And pasukin ang mundo na may mala God's view na kapangyarihan halos lahat ng karakter dahil sobrang lakas ng broadcasting nila sa balita dito. Victor, saan pupunta? May mga mamo na sumalakay sa park. Ayan o, pinuntir na po nila yung mga cosplayer. Apat na halimaw nang nakita namin at marami ng taong nasaktan. Marami nanonood sa channel namin. Dahil Baltang Bayan ay batay ng San Juan. Ben! And Lance, look! And your Tito Hector! Yung mga video dito sa harapan ninyo. Nakam lang kita. My family. This is useless. Wala man lang nagbabalita tungkol kay Hammerman. Woo! Starring Thor Strap, Loki Accurate On-Screen Loki, J. Janine Jameson, Percy and the Asgardians, The Better Sif, Tom Hiddleston Loki Cosplayer, Mr. Negative, Thor, ang version na gusto ko pa. Oh yeah, masastig na Thor. Hooking acting. And Indian soap opera. Lahat, Victor! Tawag mo gawin ko! Destined to be Norse. Summertime. Wow, sinabi niya talaga yung actual meme sa actual na totoong palabas.